Tayo ay lumapit, ating purihin ang Diyos na siyang lumalang sa atin, ang nagpapalaya sa atin at tumatawag upang hibahagi ang ating buhay sa lahat ng tao. Ating purihin ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang buhay at halimbawa, nagtuturo sa atin ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan, habag sa mga nahihirapan. Purihin natin ang banal na Espiritu, nagbibigay lakas sa atin, upang ating patutuhanan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na siyang nagnanais ng pag-ibig ng kapayapaan at katarungan ay umihiran. Purihin natin ang Diyos, manlilikha, manunubos at umaalala. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga pag-iingat ninyo sa amin, sa mga biyaya na inyong pinagkakaloob. Biyaya ng buhay, ng kalakasan at kalusugan. Salamat din po sa katapatan ninyo sa amin, na ipakita niyo po ito sa amin dahil kinahabagan niyo po kami. Tulungan niyo po kami panatag ang aming kalooban at magtiwala sa inyo. Linisin mo po ang aming mga puso at isipan upang maging kalugod-lugod kami sa aming pagsamba sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo na tayo magbatian ng kapayapaang kaloob sa atin na Jesucristo sa pamamagitan ng paglapit sa ating mga kapatid. Tayo magkamayan, magmano o magbigay ng hug sa saliw ng awit ng mga kabataan.
Magandang hapon po mga kapatid. Tunghayan po natin ang mga balita ng ating iglesia para sa araw na ito. Ang buwan po ng Hulyo ay pinagdiriwang ng buong UCCP sa buong Pilipinas, ng United Church of Christ in the Philippines, bilang ito ay Rural Life Month. Yan po ang ating celebration. At sa pag-celebrate po natin ng first Sunday of July, ay wine-welcome po natin ang bawat isa sa hapong ito. Isang mainit na pagbati ng salamat sa Diyos at tayo muling sama-sama. Sabihin nga po natin sa Diyos, isigaw natin, salamat po, ako'y muling naririto. Salamat po, ako'y muling naririto. Nangangahulugan na kinikilala natin na ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan, ikinabubuhay, at ng pagnanais sa ating puso na tayo dumako sa kanyang bahay-sambahan. Tunghayan po natin ito na ang ating balita na palagyan po natin isama sa ating mga panalangin ng mga kapatid nating may mga karamdaman. Mga kapatid natin dito sa Lucena, mga bata, at mga naninirahan sa iba't ibang lugar, maging naninirahan sa ibang bansa. Nandun po ang ating pagmamalasakit sa kanila na maging sa panalangin ay ating inaalaala ang mga kapatid nating ito. Ganon din po mga kapatid na ang ating mga schedule sa 13, Sabado, inaanyayahan po ang lahat ng edad 30 hanggang 45. Meron po ba ditong edad 30 to 45? Taas nga po ang kamay. Wala tayong 30 to 45 dito? Lahat ba kay 50-han na? Hindi ako naniniwala may 50-han na dito. Lahat tayo 50-han na. Wala po dyan sa hulihan ng 30 to 45? Wag na kayo mahiya. At ayaw lang mabisto ang edad. Ang mga kapatid natin na ganyang edad ay binubuo natin para sa isang organisasyon ng ating iglesia ng Christian Young Adult Fellowship. Ito po yung isang samahan ng mga kapatiran na ages 30 to 45. Kung paano meron tayong kabataan, tulad nila, 13 to 30, sila po yung CYF. At yung po mga may gulang na dito tulad namin, dumaan din tayo dyan. Ang Christian Youth Fellowship. So, pinubuo po natin ang young adults naman. Sila po ay magkakaroon ng General Assembly o pagtitipon-tipon sa UCCP Batangas City. Ito po yung for Southern Tagalog Conference level, hindi lamang sa ating local church. Yun po ay sa Sabado. Ganon din mga kapatid, ang isang mahalagang event sa ating iglesia, pagdiriwang ay sa huling linggo ng Hulyo. Ika-101 taong anibersaryo ng ating iglesia. So, sa huling linggo po ay lahat tayo magkikita-kita ay sa umaga. Paki-take note po nyo. Please mark read your calendar na July 28 ay umaga po tayong lahat sisimba. Wala po sa hapon dahil ito'y celebration ng 101st anniversary ng ating iglesia. Na ating pong panauhing tagapagdala ng mensahe ay ang ating pong obispo, Bishop Arturo R. Asi. Kung niyo po natatandaan, sila po ay nadistino rin dito sa UCCP McGill before siya ay maging obispo. Ang kanya pong nasasakupan sa pagiging obispo niya ay South Luzon Jurisdiction. Simula Cavite hanggang Bicol, na meron po tayong 8 conferences. Isa po tayo, Southern Tagalog Conference. Ganun din po mga kapatid, ay batiin po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Meron po sa second page po si Edita Abuel. Kanina po ay binati din siya. Bukas si Elder Isabelita Adormeo
Joseph Balmeo, Haruki Suzuki, Rachel Rama, Juan Sebastian Sales, at iba pa. Meron po bang naririto na nakatala dito sa magba-birthday for this week? Si Joy. Okay, batiin po natin sila ng maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Ang awit po natin ng pagbati ay hindi basta happy birthday. Ano ho? Ito ay isang awit ng panalangin na lumawig nawa ang iyong buhay. Hindi po basta happy birthday na kinakanta rin doon sa mga inuman, ano ho, pag may birthday. Ang ating pong pagbati bilang kapatiran ay may kalakip na panalangin para sa kanila na isang mapagpalang buhay ang ipagkaloob ng Diyos. Ang iba pa po natin mga balita, mga kapatid, tulad ng prayer meeting tuwing Miyerkules, ay ito po ipinag-aanyaya sa bawat isa. Sino man po na may mga tanging kahilingan, ay inaanyayahan po na kung hindi man kayo makadalo sa pulong panalangin na ito, ay pwede tayong magpadala ng tala sa papel at iabot natin sa mga prayer groups. Sila po ay katuwang natin sa mga pananalangin. Ganon din mga kapatid, ay binabati natin ang ating paaralan. Ano po ba ang paaralan ng ating iglesia? Ang McGill Memorial Church, McGill Memorial School. Tayo po ay kabilang sa top 4. Number 4 po, ang McGill Memorial School sa 2013 National Achievement Test. So, ito isang biyaya ng Diyos para sa ating iglesia, sapagkat ang ating pong paaralan ay isang programa sa Kristiyanong edukasyon ng ating iglesia. Para po ito sa grade 6. Ito po ay sa private schools sa division ng Lucena City. Palakpakan naman natin ang ating paaralan, mga kapatid. Salamat po. Ang mangunguna po sa ating pananambahan sa darating na linggo ay sa umaga, ang patnugot ay ang kapatid na Sofia Ilagan at sa hapon ay ang kabataan ng kapatid na Ami Barameda. So, tayo na po ang tutunghay at babasa na iba pang balita ng ating iglesia. Inaanyayahan ko po mga kapatid ang bawat isa na tayo ay sama-samang dumulog sa harapan ng Diyos. Pag-isahin natin ang ating damdamin at ang ating diwa. Sandali po nating itungo ang ating ulo. Maglaan tayo ng sandali at na sama-samang paglapit sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, o mapagpalang Diyos, sa hapong ito, ang aming mga puso ay nagpapahayag ng pagpapasalamat, pagkilala sa iyong kabanalan. Nagpapahayag kami ng pagpupuri at pinakamataas na pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan, o Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may-ari ng aming buhay, Diyos na nagbibigay sa amin, patuloy na nagpapaagos ng kalakasan, maging ng pagpapala sa lahat ng aming mga gawain.
Maraming salamat po sa lumipas na mga araw at gabi ng aming buhay, na ang bawat isa sa amin ay nasa ilalim ng iyong pamamatnubay. Maging ang aming mga pamilya, ikaw ang mapagpalang Diyos na kumikilos sa iyong makapangyarihang pamamaraan upang kami sa aming mga sambahayan ay patuloy na magmahalan, patuloy na magsunuran, patuloy na mag-unawaan. Maging sa kalakhan ng aming iglesia ng UCCP Magil Memorial Church, ikaw ang mapagpalang Diyos na nagpapala sa lahat ng aming mga gawain ng paglilingkod sa iyong kabanal-banalang pangalan. Maraming gawain ang aming iglesia ng paglilingkod sa aming kapwa, sa pamayan ng aming ginagalawan. Maraming programa ang iglesyang ito, O Diyos, na nakikita namin kung paanong iyong pinagpapala ang mga gawain ito. Kung kaya nga, ang lahat ng aming pinagpapagalan, ang lahat ng pinagpapatungan ng aming mga kamay, ay iyong pinasasagana. Masagana, hindi lamang sa mga bagay-bagay, kundi masagana na nadarama ng bawat isa, ng buong iglesia. Nadarama namin lahat kung paanong kami iyong iniingatan, pinangangalagaan, pinapatnubayan, at pinangungunahan ang aming buhay. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, mula sa mga munting bata, sa mga kabataan, sa mga lalaki at babae na naghahandog ng kanilang panahon, ng kanilang buhay. Sama-sama kami, O Panginoon namin Diyos, sa hapong ito, upang magpahayag ng pagsamba at pasasalamat sa iyong kabanal-banalang pangalan, at upang kami rin naman ay makasalo sa iyong banal na dulang sa pamamagitan ng pakikiisa namin sa isang pagdiriwang na may kabanalan, ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Salamat po sa mga anak mong naririto, na minsan pa, O Panginoon namin Diyos, ay buong katapatan na kami magkakasama sa paglapit sa iyo, hindi lamang ng mga pansarili naming panalangin, kundi maging panalangin para sa aming kapwa, para sa aming pamayanan, para sa mga namumuno sa aming pamayanan. Kami bilang iyong mga anak na nakikipamuhay sa gitna ng sanlibutang aming ginagalawan, amin pong idinudulog sa iyo, O dakilang Diyos. Tulungan mo po kami na sa aming mga pagkilos, sa aming pakikitungo sa aming kapwa, makita sa aming buhay ay isang buhay ng isang tunay na mananampalatayang Kristiyano, isang mananampalatayang tagasunod mo, O Jesucristo. Tulungan mo po kami, O Panginoon namin Diyos, na maging ang mga salita na mamumutawi sa aming mga labi, ito'y magpapahayag ng iyong pagmamahal, ito'y nagpapahayag ng pagkalinga namin sa aming kapwa. Idinudulog din namin sa sandaling ito sa iyong banal na harapan ang mga kapatid namin nasa banig ng karamdaman. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos kung sino-sino sila. Maaaring ang iba ay may mga karamdaman din, bagamat sila ay nakalalakad, at maaaring kasama namin sa mga pananambahan tulad nito. Amin pong idinudulog sa iyo, Panginoon namin Diyos, na iyong idampi ang iyong banal at mapagpalang kamay sa kanilang mga lupang katawan. Bigyan mo nawa sila, O dakilang Diyos, ang katiyakan ng iyong pagpapagaling. Pagpapagaling hindi lamang ng karamdaman ng lupang katawan, kundi higit sa lahat ay pagpapagaling sa aming katauhan. Dahil alam naming tanging sa pamamagitan mo lamang, Jesucristo, ang aming buhay ay magkakaroon ng isang ganap na kagalingan, na kung saan kami binibigyan mo ng bagong buhay. Sapagkat ayon sa iyong banal na salita, ang sino man nakipag-isa sa iyo, O Jesucristo, ay isa ng bagong nilalang. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon sa aming buhay na makamta namin
ang bagong buhay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Narito rin kami, O Diyos, maging karapat-dapat nawa sa iyong banal na harapan, ang puso ng bawat isa sa amin, maging ang aming kaisipan, kung kaya kami po'y sumasamo na may katapatan, anumang mga damdamin o kaisipan, mayroon kami sa aming puso, sa aming kaisipan, na ito'y pawang hindi karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Linisin mo nawa kami, O Diyos. Burahin mo po sa aming buhay anumang mga bagay na hindi kaya-aya sa iyong banal na paningin. Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin, sa pagkilos mo sa aming buhay, sa iyong makapangyarihan at mapagpalang pamamaraan. Ngayon, nilinis mo na kami. Binigyan mo kami ng pagkakataong makarinig ng iyong mensahe. Binigyan mo kami ng pagkakataong makaawit ng pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Binigyan mo po kami, O Diyos, ng pagkakataon na maging kasalo sa iyong banal na dulang. O Diyos na mapagpala, ang pasasalamat at puri ay aming inihahandog sa iyong banal na harapan sa sandaling ito ng may katapatan, ng may kapakumbabaan. Lumuluhod ang aming mga tuhod sa iyong banal na harapan, O Diyos, na maging katanggap-tanggap nawa ang aming panalangin ito na idinudulog namin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Tayo po ay magsitayo sa pag-awit natin ng the Lord's Prayer na ating ibukas ang ating mga kamay sa harapan ng Diyos. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matuloy sa kapwa. Gawin po natin ang paghanga.
Salamat, Panginoon. Narito po ang aming mandog bilang pasalamat. Maliit man sila o malaki, inyo po silang pagpalain. Inyo rin pong pagpalain ang mga taong patuloy na tumutugon sa mga gawain ng inyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo samantalang dinirinig natin ang pagbasa ng banal na kasulatan na siyang batayan na ating mensahe sa hapong ito. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Efeso, pangkat 4, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang ating mababasa at mapapakinggang salita ng Diyos. Ang pagkakaisa sa Espiritu. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamahimik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Pag sumakita ninyo, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganon din mga kapatid sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, ay ganito po ang ating mababasa at mapapakinggan sa pangkat 6, Marcos 6, talatang 45 hanggang 52. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, sila'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niya ang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin, at na madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila. Ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang ng gilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Idagdag nawa ng Diyos ang biyaya at kapayapaan sa bawat isa na nakarinig sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang kapulungan.
Maraming salamat po sa ating mga kabataan na patuloy ng angking talento na bigay ng Diyos ay kanilang ipinaglilingkod at ibinabalik ang pasasalamat sa Diyos. Ang ating iglesia ay maraming kabataan at ganun din, nag-aanyaya pa tayo na marami pang kabataan na makasama sa kanilang gawain ng paglilingkod. Marami pa pong kabataan dito na pwede pang sumali sa kanilang mga pag-ensayo o practice. Naalala ko tuloy yung kumanta nung Sabado. Sino sa inyo nanood nung ano yun? Sa Channel 2? The Voice ba yun? Yung sumakit ang kamay ni Bamboo dahil sa lakas ng kanyang pagpalo at pumalo na siya ng pumalo. Pero hindi siya ang pinili nung pinagpaluan niya. Ay sumakit ang kanyang kamay na tunay na sila ay nasiyahan at inapprove nila yung umawit ng Kundiman, isang Filipino song, parang native song. So nang narinig ko sila at especially ang solo na Simonette, naalala ko tuloy iyon. So, marahil time will come na pwedeng merong manggagaling sa Magil, nakakanta roon, Purihin natin ang Diyos sa gabing ito, gabi na po, na patuloy tayong nandirito at naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanyang banal na ngalan. Tayo po ay sandaling manalangin. Minsan pa, o dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa iyong banal na paanan na ipinagkakatiwala namin ang pagbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na buksan mo po ang aming puso upang tunay naming madama ang kahulugan ng iyong salita sa aming buhay. Sumasamo kami sa iyo, Panginoon namin Diyos, na sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng iyong Espiritong Banal sa bawat isa sa amin, tulungan mo po kaming maunawaan namin ang sinasabi mo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Maging karapat-dapat nawa kami na magbulay at humawak sa iyong banal na salita. Ito po'y amin dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga kapatid, isa pong magandang kwento sa Sunday School, lalong higit ng mga bata, maging sa ating mga may gulang na, yung pagpapakain sa maraming tao. Ilang tao ba yung pinakain ng Panginoong Hesus na nagmula lamang sa 5 tinapay at 2 isda? 10,000 ba yung pinakain doon, mga bata? 5,000 lang, the feeding of the 5,000. Alam kong alam ninyo yung kwento doon. At ayon po sa kwentong iyon, kung titingnan natin sa Marcos 6, matapos yung kwentong iyon, ay may sumunod na magandang kwento. Itong binasa ko ngayon. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Yun ang kasunod kaagad, immediate na kwento ay yun, yung paglakad ng Panginoong Hesus sa tubig. At doon sa kwentong ito, sa talatang 52, ang sabi ni San Marcos sa kanyang banal na sulat, sabi niya ganito, hindi pa nila naunawaan ang tunay na kahulugan na nangyari sa tinapay. Ano ba nangyari sa tinapay? Di yun ang pagpapakain sa 5,000. So, yung mga tao sa paligid niya, hindi nila lubos na naunawaan kung ano ba ang kahulugan ng napakalaking pangyayaring iyon. Kung tayo nandoon. Lubos kaya nating maunawaan, bakit kaya ang Panginoong Hesus ay nagpakain ng 5,000 tao? Ano kaya ang kahulugan nito? Ano ang kahulugan ng ang pagpapakain nagsimula sa 5 tinapay at 2 isda? Yung ba'y talagang shring, himala? Biglang dumami ang tinapay? Lubos ba nating naunawaan? Pero ang sinabi po dito sa ayon kay Marcos ay hindi pa nila naunawaan ang tunay na kahulugan na nangyari sa tinapay.
Ano ho? At nais ko pong idugtong yung sunod na mga pananalita na kinuha ko naman dun sa isang version ng banal na kasulatan. Ito pong binasa ko ngayon ay Mabuting Balita, Biblia. Yung King James Version ng banal na kasulatan sa Tagalog ay ang nakalagay ay ganito. Hindi pa nila natatalastas. Mas malalim ano ho? King James Version yun eh. Hindi pa nila natatalastas o naunawaan ang tungkol sa mga tinapay dahil sa ang kanilang puso ay pinatigas. Magkaiba ang version. Dito sa binasa ko ngayon ay, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Huh? Bakit kaya magkaibang ganon? Hindi abot ng isip, pinababaw ng kaunti yung pananalita. Doon sa King James Version ay mas matindi ang pananalita. Dahil sa ang kanilang puso ay pinatigas. Ang mga salitang pinatigas ang puso, marami po nito sa banal na kasulatan. Ilang beses itong binanggit. Ito ay nagpapahayag ng kakulangan sa pananampalataya, kaya hindi maunawaan. At sa ating buhay ngayon, kapag ang puso natin ay may karamdaman, sabi, ay nako, ay matigas ang puso. Hipuin nga ho niyo ang inyong puso, kung matigas. O pusong mamumba kayo. Huh? Ngayon daw ho, ayon sa mga nagpapagamot, ang may sakit sa puso, kung kailangan mo ng yung mga mamahaling gamutan, angioplasty, tama ba yung aking medical term? Kailangan mo ng at least 500,000. Kung kailangang i-bypass ang puso mo, kung ikaw ay sa St. Luke's or sa Philippine Heart Center, aba, ay kulang ang 1,000,000. Aba, pag ang pastor pala ang nagkasakit ng gayon, mamamatay, kaagad-agad. Dahil wala kami noon. Ano ho? So, kapag ang puso ang may sakit, ay napakahirap palang gamutin. So, hayaan na lang natin na yung mga tao ditong sinasabi ni San Marcos, ang matigas ang puso, may sakit ang puso. Huwag na tayong gumaya sa kanila. Lambutan na lang natin ang puso natin at hayaan nating tumitibok ang ating puso. Tulad ng awit ni Andrew Ibayon, kapag tumibok ang puso, patibukin na lang natin ng patibukin ang ating puso upang sa ganon ay dumating ang point sa ating buhay na naunawaan natin ang mga kwento sa banal na kasulatan tungkol, even yung tungkol sa pagpapakain sa 5,000 ng tinapay. Mga kapatid, ang pagkabulag ng mga pinatigas ang puso ay sa dahilang kulang sila sa pagkaunawa. Dahil hindi nagigising ang kanilang pananampalataya. Palagay ko naman kayo ay gising na gising ang pananampalataya. Gising pa po ba kayo? Hindi yata masyado. Huh? Doon sa huli, gising pa po ba kayo dyan? Opo. So, gising, kung tayo pa anong gising ngayon, gising din ang ating pananampalataya. At tinitiyak ko yun sa inyo, kahit di kayo magsalita, gisingan yung pananampalataya. That's the reason why you are here now. Dahil kung aantok-antok o tulog ang inyong pananampalataya, ay mas masarap sa bahay. Doon na lang ako sisimba sa television. Pero yung simba sa television para sa may sakit. Yung hindi makabangon. Pero kayo naririto. Kaya, I would say, gising ang inyong pananampalataya. Ang ating pong kwento ngayon, doon sa lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, nasaksihan ng mga alagad ang himala ng pagpapakain sa 5,000 na hindi nga nila naunawaan. Kung kaya, yung himala naman sa paglakad sa tubig ng Panginoong Jesus, ay para bang hindi rin nakatulong sa kanila para maunawaan nila ang makapangyarihan, mahimala at kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Sa ating pong buhay, naunawaan ba natin o nadarama ba natin na ang Diyos ay kumikilos sa kanyang kagilagilalas, kamanghamanghang pamamaraan? Do you experience kung paano ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay? Yes o hindi pa? The tremendous, fascinating, and amazing, mighty acts of God sa ating buhay.
Ang mga alagad, manapawari ba'y nadagdagan lamang ang kanilang pagkagulat sa nakita nilang himalang ginawa ng Panginoong Hesus. Amazed lang sila. Pero hindi pa rin nila nakuha yung kahulugan. Ay second time na ito. At hindi nila naunawaan ang impluensya ng kapangyarihan ng Panginoon. The influence of the power of God. Hindi pa rin nila naunawaan. Ay dalawa na ang pinakitang kamangha-manghat, mahimalang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. It means hindi nila nagagamit ang mga mata nila, ang mga mata ng pananampalataya. May mga mata po ba kayo dyan? Abay, iisa yata may mata dito, tiis ang sumagot. Ano ho? Meron po ba kayong mata? Meron. Ang inyong po bang mata ay mata ng pananampalataya na nakakakita sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos? Salamat. May ilang sumagot. Mga kapatid, let us open our eyes. Imulaga natin ang ating mga mata upang sa ganoon ay makita natin ang mga himala ng Diyos sa ating buhay. Ang mga matigas ang puso kailanman ay hindi nakikita ang anumang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Subalit ang taong tunay na nakadarama ng presensya ng Diyos bilang mananampalataya, natatalos niya ang mga mahimala at makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kinakailangan ba ang Diyos ay kumilos ng malaking event upang makita natin ang himala? Maraming mga panatiko, pag nakabalita na mayroong nangyaring himala sa isang lugar, anong gagawin? Takbuhan na sila doon. Aarkila ng mga bus, maramihan, by the group. Pupunta sila doon, titingnan ko anong himala. Dadalhin ang mga may sakit. Baka doon ay gagaling, maghihimala. So, naghihintay ng ganong malalaking himala. But, mind you mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos sa kanyang mahimalang pamamaraan sa lahat ng saglit ng ating buhay. Even ang pagparito natin. This is a miracle. Hindi po ba? Ang daming imbitasyon sa atin, birthday yan, kung saan-saan. Andyan ang mall, pwede tayong mag-mall ngayong hapon, pero anong ginawa natin? Anong naging desisyon natin? Pumarito tayo. And this is a miracle already ng Diyos sa ating buhay. Ang isang panalangin ay nagkaroon ng katugunan. Yan ay pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga salitang nagdudulot sa atin ng ligaya, ng comfort, it's already a miracle ng Diyos. Sa mga sandaling nagagawa nating ngumiti at bawal na nakasimangot sa mananampalataya, it's already a miracle. Sa pamamagitan ng pagsikat ng araw sa bukang liwayway, hindi ba yan ay makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa buhay natin at ng buong sanlibutan? Sa paglubog ng araw sa dapit hapon, yan ay pagkilos ng Diyos. Sa sandaling ang isang tao ay magsimulang tumugon sa pagkislap ng pananampalataya, nag-i-spark ang ating pananampalataya. And I hope so, every one of us dito, nag-i-spark ang ating pananampalataya. We could see now how God works in our lives. Makikita natin at maunawaan ang banal na pagkilos ng Diyos, whether extraordinary or ordinary na mga pagkakataon. Mga kapatid, ang tinapay ay kumakatawan sa Panginoong Hesus as the sustainer of our life. Na ito ay nasa ating buhay bilang mananampalatayang Kristiyano. Ang sabi? Si Jesucristo ay nasa atin bilang tayo mananampalatayang Kristiyano. Nasa atin po si Kristo? Amen po ba? Nasa atin si Kristo. Ang espiritual na buhay na ang nagpapanatili nito sa atin ay hindi lamang ang ating personal na buhay espiritual. We do not only look doon sa iyong sariling espiritual na buhay,
kundi kasama dito ang ating spiritual na buhay, na tayo kabit-kabit ang buhay. Sama-sama tayo dito. Ano ho? Tayo yung iglesia, tayo yung church. The church ay yung mga tao. Tayo sama-sama dito. Magkakakabit ang ating buhay, magkakawing, magkakakonekta. We are connected to each other bilang tayo ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Sa pamagitan ni Jesucristo, tayo ay nabubuhay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa iba. Sabi nga na isang awit, no man is an island. At bilang mga Kristiyano, tunay po bang naunawaan natin ang tungkol sa tinapay, kagaya nung mga alagad, yung mga tao sa paligid, na nakakita at nakasaksi kung paano ang Panginoon Jesucristo ay nagpakain ng 5,000, nagpakain ng tinapay. Hindi nila naunawaan kung ano ang kahulugan noon. Bilang isang kalipunan ng mga tao, we are joined together sa isang pananampalataya, isang Panginoon, isang bautismo, isang pag-asa sa ating pagkatawag. At ito'y binibigyan natin ng kahulugan. Kung si Jesucristo ang tinapay ng ating buhay, lahat tayo ay nadarama natin ang pagpapakain niya sa atin. Kung kaya nga, join together tayo sa kanyang biyaya. Ito pong ating binasa mula sa Efeso na ang sabi, bilang isang kalipunan ng mga tao, tayo, the body of Christ, meron tayong isang Panginoon, isang bautismo, isang pag-asa, isang pagkatawag, isang Diyos. Ito po yung pinagkuhaan ng pagkakaroon ng covenant ng iba't ibang sekta sa buong mundo through the initiative of the Roman Catholic Church na tinatawag na the Vatican II. 1990s, early 1990s yung naganap sa Roma. Na even ang ating church ay may delegado doon. So maraming delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa iba't ibang sekta na naniniwala sa Trinity. Ano ho? Na naniniwala sa Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ho Unitarian ha, sa Trinity. Tayo ay Trinitarian. Ito ang nagsilbing daan upang magkaroon ng Vatican II na doon nagkaroon ng kasunduan na sino mang nabinyagan na sa ating church ay pwedeng hindi nabinyagan sa Roman Catholic. Dahil we believe sa isang bautismo, sa isang Diyos, sa isang pag-asa, sa isang Diyos, sa isang Panginoon. At ganun din naman, ang nabinyagan sa Roman Catholic, maaaring hindi na dumaan sa bautismo sa atin. Dahil nakatanggap na siya ng bautismo. Okay po? Kung kaya nga ayon sa Constitution ng United Church of Christ in the Philippines, ang ginagawa natin ay public confession. It's not baptism anymore. Mga kapatid, kay Kristo, ang ating mga panalangin pag-asa na habang bukas ang ating puso at diwa sa patnubay at pag-alalay ng banal na Espiritu, tayo ay sama-sama sa buhay. We have a collective life. Ang Kristiyanong pagkakaisa ay patuloy na lumalakas at nag-iibayo. Kung naunawaan natin na tayo bilang isang iglesia, tayo ay katawan ni Kristo, matatanggap natin ang kapangyarihan at pagkaunawa sa pagkilos ng Diyos sa kanyang mahimalang pamamaraan. So, I hope so, at this point in time, this moment, ay natitiyak na natin sa bawat isa sa atin na ang Diyos pala ay kumikilos sa kanyang mahiwaga, makapangyarihan, mahimalang pamamaraan sa ating buhay. Kung kaya nga, tinatawag natin ang Panginoong Jesucristo ang tinapay ng buhay, na nagbibigay buhay at kalakasan sa atin. As we continue on our journey of growth into the body of Christ, damhin ng bawat isa sa atin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng empowerment ng kanyang banal na Espiritu.
Unawain natin mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Unawain natin kung paano siya kumikilos sa ating buhay sa mga pamamaraang hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na pagkilos ng banal na Espiritu sa ating kaisipan, sa ating puso, we could understand kung bakit ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay sa Kanyang makapangyarihang pamamaraan. And that will be the moment na mabubuksan natin ang ating mga mata upang makita ang Kanyang kadakilaan. Sa pangalan ng Diyos Amang Manlilikha, Diyos na tagapagligtas, at Diyos na umaalalay. Amen. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad, kaya huwag tayong mag-atubiling dumulog upang humingi ng tawad sa Kanya. Suriin mo ang aking liwan, gawin mo kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdamin di kaya sa puso ko'y ihayag na ako'y mamdaya sa biyaya mo't habag. Mga kapatid, kay Jesucristo, matapos na tayo sama-samang umawit ng paghahandog ng ating sarili sa Kanya, na tayo nagpapasuri ng ating buhay, tanggapin ng bawat isa ang katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Katapatang kay Yahweh, bunga ay kapatawaran, ang sa Kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Amen. Sa sandali pong ito ay nagdiriwang tayo ng isang banal na gawain ng banal na komunyon. Sakramento ng banal na komunyon. Sakramento nagmula sa salitang sakra, sacred, banal, mento, movement, pagkilos. Kung kaya nga, dapat nating pahalagahan at ituring na ang gawain ito ng banal na hapunan ay isang banal na pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos. Ang ating pagdiriwang ngayong gabi ay isang pagkilala sa masaganang pag-ibig ng Diyos sa magpawalang hanggan niyang biyaya ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin.
kanya banal na dula, tulad ngayong ako. At ating alalahanin na nung gabi iyon, bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, umakot siya ng tinapay, siya ay nanalangin, pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo, kunin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayun din naman, matapos na sila'y makapaghapunan, ay dumangkot ang Panginoon ng saro. Muli, siya ay nanalangin. Nagpasalamat sa Diyos. Ang kanyang sinabi, ito ang dugo, ang bagong tipan na inihahandog ko sa inyo. Kunin ito, gawin ninyo bilang mag-alaala sa akin. O kaya, pinag-aanyaya sa bawat isa sa atin na sino mang bukas ang kanyang puso, bukas ang kanyang kalooban sa pagtanggap sa mapagpalang pagliligtas ng Diyos sa atin. Inaanyayahan ang bawat isa na tumanggap ng tinapay ng buhay at ng saro na kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakila at kapagsalang Diyos, aming iniaalay ang aming buhay sa sandali ito. Buong kapakumbabaan, buong katapatan, na kami ay tumatanggap sa biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo. Maging dapatin mo nawa ang bawat isa sa amin, O Diyos, na kami maging kasalo sa iyong banal na dulang. Gayun din, aming idinadalangin na pagpalain po ang mga elemento ito na simbolo ng iyong katawan ay nilandog doon sa krus. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang katas ng bukas na simbolo ng iyong banal na dugo na napihis doon sa krus sa ikalilinis at kadadalisay ng aming buhay. Sa pangalan ng Jesucristo, Amen.
Anyayahan po tayo magkitayo sa ating panalangin ng pasasalamat. Naghahandog kami ng pasasalamat sa iyong banal na pangalan o dakilang Diyos, matapos na kami ay bigyan mo ng pagkakataon at karapatan sa aming buhay bilang iyong mga anak, na kami makasama at makasalubong sa iyong banal na dula. Nawa po ang aming isinagawang pagdiriwang ng banal na hapunan. Ito po, O Diyos, ay magsilbing biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin, na ito ay magiging kayamanan at pataba ng aming pananampalataya. Loobin mo pong ang pananampalatayang ito na tinanggap namin sa iyo ay makayanan namin na maging daan ng pagkaunawa kung paano ikay kumikilos sa aming buhay sa iyong maluwaga at makapangyarihang pamamaraan. Ang pagiging kabilang sa mga kasalo sa iyong banal na dulak, O Diyos, ito'y isang pagpapala na bigay mo sa amin bilang pagkilos mo sa iyong makapangyarihang pamamaraan. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po'y aming dalangin. Amen. Gawin po natin ang ikalawang paghahanda. Ito sa bayan
Mga kapatid kay Hesus Kristo, bago po tayo dumako sa pangwakas na panalangin, inaanyayahan ko na ating ipahayag ang ating pagkakaroon ng pagkaka-konekta at kawing-kawing sa isa't isa. Ng ating ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng paghahawak-hawak kamay. Inaanyayahan po yung mga nasa hulihan na dumako dito upang sa ganoon ay makadaupang palad natin ang ating mga kapatid, madama natin ang makapangyarihan at mahimalang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag po natin putulin ang masagana, makapangyarihang daloy sa ating mga palad ng Espiritong Banal ng Banal na Diyos. Ang mga bata ay atin pong isama sapagkat sila ay kasama sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Sa sandaling ito, o dakilang Diyos, matapos na kami magpahayag ng aming pagsamba, pasasalamat, at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan, magkakahawak kamay kami iyong mga anak. Loobin mo pong madama ng aming mga palad, ang makapangyarihan, mainit na daloy ng empowerment ng iyong banal na Espiritu. Ang bawat isa sa amin, o Panginoon namin Diyos, nagbubukas ng aming puso sa iyong banal na harapan. Nagbubukas ng aming buhay upang iyong ibuhos sa bawat isa sa amin, sa aming lahat at sa kalipunan ng mga mananampalataya sa iglesyang ito. At aming damhin ang iyong masagana, di kayang sukating banal na pag-ibig. Ang aming mga kamay, O Diyos, ay nagsisilbing daluyan ng iyong pagpapala para sa buhay ng bawat isa sa amin. Ganon din, nagiging daluyan ito ng pagpapala para sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon namin Diyos, sapagkat niloloob mo na kami, ang bawat isa sa amin, ay nagsisilbing pagpapala para sa aming kapwa. Ang madama ng aming kapwa, ng aming katabi, ang mainit na palad sa pamamagitan mo. Ito po, O Diyos, ay kapahayagan ng pagdaloy mo ng iyong masaganang biyaya sa aming buhay. Salamat po sa iyong pagpapala, pagliligtas, sa iyong mahimalang pagkilos sa aming buhay. Sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang panahon, ikay kumikilos sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinapadama mo ito sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami ay nagiging daluyan upang makita namin ang iyong banal na kapangyarihan. Salamat po sa iyong mga anak na naririto, na maging ang mga magulang ay nagdadala ng kanilang mga anak, mga apo sa iyong bahay-sambahan upang ang mga munting batang ito ay makakilala rin sa iyo. Matutunan din nila ang pagtanggap sa iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo bilang kanilang Panginoon, kanilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa mga lalaki at babae na naririto at naghahandog ng kanilang buhay, nagpapahayag ng mga dalangin at karaingan sa iyong banal na harapan. Dinggin mo nawa, O dakilang Diyos, ang mga panalangin ng mga kapatid naming ito. Maaring ang iba ay may mga dalahing pasanin sa kanilang buhay. Maaring ang iba ay mayroong mga karamdaman sa kanilang lupang katawan. Tanging ikaw lamang, O Hesus Kristo, ang makapagbibigay ng katugunan sa lahat ng aming mga karaingan.
Tanging ikaw lamang ang makapagbibigay ng kalakasan sa bawat isa na wari ba'y nakadarama ng panghihina, nakadarama ng kawalang pag-asa. Ikaw ang tanging Diyos na makapagbibigay sa amin ng bagong buhay, sapagkat ang sino mang nakipag-isa sa iyo, Hesu Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagtupad sa iyong banal na pangako sa aming iyong mga anak. Pangako mo na kailanmay hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Kung kaya, sa paglabas namin ng bahay-sambahang ito, dala namin sa aming mga puso, dala namin sa aming pananampalataya, ang isang bagong biyaya, ang isang bagong kayamanan na aming ibabahagi sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming kapatiran, at maging sa mga kapwa namin sa lipunan o pamayanan na aming ginagalawan. Loobin mo po, O dakilang Diyos, nakamti ng bawat isa ang biyaya mo sa pamamagitan ng bendisyon. At loobin mo rin, O dakilang Diyos, sa ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na paningin, na maging daluyan ng bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng Diyos ang tanggapin ng bawat isa, ang katiyakan ng kapatawaran at ng bagong buhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo na naghandog ng kanyang banal na katawan doon sa krus, naghandog ng kanyang banal na dugo doon sa krus, sa ikalilinis at ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang pananahanan, pakikipisan sa inyong mga puso, pangunguna at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng Espiritong Banal mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Mga kapatid, minsan pa'y papurihan natin ang Diyos sa pamamagitan na ating mataas sa palakpak para sa Kanya. Salamat po.
itlog.